At since ang ating tema ay transform into the image of Christ, no? Nakasulat yun sa 2 Corinthians chapter 3, yung binaral natin last week. Ngayon, aralin natin yung background. No? Background lang muna to ng first epistle to the Corinthians. Usually, nagbibigay ako ng pag kaya kong gumawa. Ito yung medyo pinagkaabala ko kahapon. No? By the way, nakabase ko dun kay Thompson Chain Reference Bible. Ako naman, kaya ko naman magturo ng direkta. No? Kaya lang, alam ko na mas maganda kung may kopya kayo. Kasi limited ang time natin dito eh. Pero kung yung kopya nyo, kinikip nyo, saka nyo pa inaaral, lalo na yung mga verses na binabanggit yan, mas lalo pa yung mapapalalim, no? Sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. So, again, ang background ng ating 1 Corinthians ay isinulat ito sa iglesia o sa church na nasa Corinth. Ang Corinth ay isang syudad, no? Kung may mapa ang inyong Biblia, mapapansin nyo na yung Greece, yung bansang Greece ay mga isla-isla yan na dugtong-dugtong, parang Pilipinas. Meron siyang 3 sikat na syudad. Ang kanyang capital ay Athens. Ang pangalawang city na kalaban ng Athens yung Sparta, kaya may tinatawag na Spartan War. Tapos ang Corinth nasa gitna nila. No, parang sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. So parang yung Corinth ay Bisaya, no? Visayas. Ngayon, paano naman nagsimula yung gawain sa Corinth o yung simbahan sa Corinth? Inaral natin to last week, pero nandiyan naman yung mga talata sa Acts chapter 18, napadpad si Apostle Paul sa kanyang second missionary journey. No? So mga kapatid, yung mga ginagawa natin ngayon ay nakapattern sa Bible. Yung missionary journey, katulad namin, dinala kami sa Dubai, no? After nakapag-establish ng simbahan doon, nakapag-train, lumilipat kami sa iba-ibang bansa. No? Hindi nga lang tayo nakapagtanim sa Israel, pero dito sa Armenia, at least nasimulan na. No? At hindi natin alam kung ano yung kasunod. So ganun din si Pablo. Lumilipat-lipat siya at hindi rin pare-pareho ang panahon na tumitigil siya sa isang lugar. At least sa Corinth, nag-stay lang siya dito ng 18 months. So parang ano lang siya, no? Isang taon at kalahati lang. Pero natatag yung simbahan. Kasi nandun yung power ng Panginoon. No? Meron namang lugar na nag-stay siya ng 3 taon. Nag-ibay ng 3 taon siya, Ephesus. Meron naman nag-stay siya 3 linggo lang. Yung Thessalonica, no? So, pero sabi ko nga sa inyo, last week, nung si Pablo ay nangaral, sa sinagog muna. Sinagog muna yung mga kababayan niya muna na kapwa kareligiyon niya sa pagiging Judaism, pero ituturo niya na ron yung tamang kaligtasan. Nung napansin ng mga taga-ron na ba, iba na yung tinuturo nito, tiniwalag siya, no? O pinalayas siya palabas ng sinagog. Pero kahit pinalayas siya, hindi siya tumigil, no? At tumira siya sa kapitbahay ng sinagog, yung pala maliligtas yung presidente ng sinagog. At marami ang naligtas, nabinyagan, no? By the way, kapag tumanggap ka na sa Panginoon, kasunod na yung baptism, no? Dito sa atin, meron tayong mga candidates for baptism, kakausapin ko lang yan, then later on, kasi gano'n nagkakaroon ng simbahan, no? Nag-gather, papangaral ng Ebanghelyo, may maliligtas, yung maligtas na nais magpatuloy, magpapabautismo, yun ang nagko-compose ng simbahan or church, no? So, tingnan natin yung writer. Ang writer, buksan natin yung 1 Corinthians chapter 1. Alam niyo, ang tawag natin dito, book study. Iba-ibang klase ng pag-aaral ng Bible. Pwedeng book study, pwedeng topical, pwedeng Bible character. Pag sinabing Bible character, mga kapatid, mga tao sa Bible. Pero ngayon, ang paraan natin ay book study. Aaralin natin yung isang aklat, no? 1 Corinthians. At abang inaaral natin to, nadadamay na rin yung 2 Corinthians. Kasi parehong lugar lang yung sinusulatan, parehong simbahan. Ano sabi ng verse 1? 1 Corinthians 1:1, Paul to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother. Sa ating panahon ngayon, pag sumulat tayo, wala nang sumusulat yata ngayon, ano? Na-miss nyo yun. Kung kayo kabataan, nung panahon namin, uso yung sulatan, no? Gumagamit ng anong tawag sa papel na yun? Stationary. Tapos, ang mahal nun. Pero pagka gusto mo yung sinusulatan mo, kahit mahal, bibili ka. Pero ang paraan namin noon, ang unang bahagi, yung sinusulatan mo. Bakit? Dear Amor. Yan, no? Tapos, ang dulo noon, yung nagsulat, no? Lovingly yours.
Eduardo or Edo o kung ano yung tawag niya. Sa Bible times mga kapatid, tandaan nyo, 2,000 years ago na to. Masyadong malayo na yung panahon nila sa atin. Baliktad sila, no? Ang sumusulat, siya yung nasa una kagad. Kaya yung nakalagay yung Paul. So, ibig sabihin siya talaga yung sumulat nito, walang duda, no? Tapos, ipapakilala niya yung kanyang credential, no? Tinawag siya na apostle ng Panginoong Jesucristo sa kalooban ng Diyos. At kasama niya si Sostenes. Bagamat ang sumusulat si Pablo, parang sinasabi niya, ako rin pag sumusulat ako pag nagre-report ako sa mga supporting churches natin sasabihin ko yung missionary to Armenia, Eden Amor. Although ako yung sumusulat. Ibig sabihin si Pablo, kapag ka nagmi-missionary journey siya, lagi siyang may kasama. So tandaan nyo, no, sa gawain ng Panginoon, walang lone ranger dito. Kahit pinakamatalinong tao, wala nang pinakamatalino, humanly speaking, kundi si Pablo, pagdating sa gospel, pero mapapansin nyo, no, pag nag-iisa siya, nakakapangaral siya pero walang ganong bunga. Pero kapag may reinforcement siya, no, makita nyo nagbubunga. Actually, binasa natin last week ito nung sa Acts chapter 8, nangaral siya, no? Lagi siya nakikipag-diskusyon sa synagogue, walang naliligtas. Pero nung dumating yung mga kasama niya, sila Timothy, no? Ayun, doon maraming na-save. So, may kasama sa si Sostenes. Now, sino yung recipient? Sino yung particular na sinusulatan niya? Tandaan niyo, pag nagsulat, hindi suntok sa buwan, no? Kasi tayo minsan, mayroong mga sulat na gano'n To whom it may concern. Hindi masyadong maganda yun, no? Parang wala kang kaidi-idiya kung sa kanya specific. Sino sinusulatan niya sa verse 2? Unto the church of God which is at Corinth. Tandaan niyo mga kapatid. Ito yung binubuo natin ngayon, the church of God at Yerevan. No? So meron tayong padron. Sinulatan niya yung iglesia ng Panginoon na nasa Corinto. No? Pag sinabing church, hindi ito religion, hindi ito building, hindi ito denominasyon. Sa Bible, ang simbahan, ang ibig sabihin niyang salita ay kalipunan, congregation, o kaya assembly. Sa Tagalog na malalim, iglesia. Iglesia. Ang ibig sabihin doon, talagang pag sinalin mo sa eksaktong Tagalog, kalipunan, kongregasyon, assembly. Pag sinabing assembly, dapat nag-a-assemble. Kaya hindi tayo naniniwala dun sa, meron kasi ibang paniwala, kahit yung ibang born again, Universal Church. Na kapag tinanggap mo na si Kristo, nabibilang ka na sa Universal Church. Hindi totoo yun, no? Tatandaan nyo, may 3 bilog yan, mga kapatid, no? Lahat ng tao nilikha ng Diyos, o creation of God ang tawag doon. Pero hindi lahat ng tao ay pamilya ng Diyos, o anak ng Diyos. Sino lang ang anak ng Diyos? John 1:12, ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya. So kung tinanggap mo na si Kristo, nandun ka na sa pangalawang bilog, no? Tawag doon, family of God. Nasa pamilya ka na ng Diyos. Pero mayroon pang maliit na bilog, ang tawag doon, Church of God. Sino lang yung mga nandun? Pagka Kristiyano, anak ka na ng Diyos na nagpabinyag ka, nagpabautismo ka, pasok ka doon sa bilog na Church of God. At sa Corinth, merong specific na simbahan, no? At sila ngayon yung sinusulatan niya, the Church of God, which is at Corinth. Pero, ano ba yung mga nando doon? Tingnan nyo ang description sa verse 2. To them that are sanctified in Christ Jesus. Pag sinabing sanctified, pinabanal. Hindi sila banal sa kanilang testimony, pero dahil sa pagtiwala kay Kristo, nahugasan ang lahat ng kanilang kasalanan. So tayo, tingin sa atin ng Panginoon, sanctified, pinabanal. Bagamat ang tingin sa atin ng mga kamag-anak natin, kaibigan natin, si Randy pa rin yan. Kilala ko si Randy, ganito yan. Especially sa atin dito sa Yerevan, ingat tayo, kakaunti lang tayo. At huwag kayo masyadong sensitibo pagka kilala kayo ng iba kahit hindi pa kayo nakita. Minsan ang tingin mo, pinag-chismis sa hindi. Natural yun sa tao. Na kapag kaunti, madaling pag-usapan. Pero pag marami, alin ang gusto nyo, no? Parang bigyan ko kayo ng ideya. Sa simbahan, kami, naranasan na namin, si Rachel, pumunta tayo simbahan ng sending church natin, Makati. Sabi nga niya, testimony niya, between 500 to 700 ang regular na umaaten. Alam nyo, masarap pa pakiramdam mo pag marami. Pero ang disadvantage, hindi na kayo magkakakilala. At dahil hindi kayo magkakakilala, hindi mo alam ang buhay ng iba na katabi mo pala, broken-hearted pala, hindi mo alam ang pangalan.
Pero pag konti, talaga magkakakilala. Pero huwag tayong magiging sensitive na, ba't niya ako kilala? Well, hayaan mo na sila. No? Yan ang buhay ng tao, para tayong artista. Yung iba nga, nagbabayad pa ng PRO para pag-usapan. Ang Kristiyano, dahil pa natin ang artista. Alam niyo ba yan? Alam niyo ba pati mga anghel nanonood sa atin? Alam niyo ba pati ang Diyos pinapanood tayo? Samantala yung mga artista, magbabayad sila ng PRO para pag-usapan sila, para sumikat. Tayo, hindi mo maiiwasan yan, lalo pag Kristiyano ka, kasi kakaiba ka na eh. Tanda nyo, change life na tayo. At minsan, naasam yung iba dahil nakita nila na hindi mo na ginagawa yung dati ninyong ginagawa magkakasama kayo, maasam na sa'yo yan. At saka tanda nyo, si Satanas, talagang gusto kanyang i-discourage para magpatuloy. Kaya mga kapatid, pag kunwari, may isang kapatid na nagkasala sa iyo, sa tingin mo lang, o interpretasyon mo nagkasala, huwag mo sabihin, ayaw ko na sa church. Tanda nun, yun ba rin kayo na simbahan? Si Ed Pamintuan ba? Di bakit si Ed Pamintuan yung nagkasala sa iyo, ayaw mo na sa simbahan? Si Kristo nagtayo niya. Wala namang kasalanan si Kristo. Wala namang kasalanan ng Diyos. Kaya inahanda ko lang kayo mga kapatid kasi laban ng spiritual to. Kapag ka tayo Kristiyano, hindi ka pwedeng tubis-sibuyas. Kasi sundalo tayo. Tanda nyo, ang level ng Kristiyano, dati sinner, puro letter SN, dati sinner tayo. Sumunod, pag na-born again ka na, son ka na ng Diyos, anak ka na. Pagka magtagal-tagal ka na, nagiging student ka na, disciple ka na. Puro letter SN, apat yan. Ang pang-apat yan, soldier ka na. Dinidevelop tayo lahat ng Diyos para sa labanan. Okay? Pero yung iba siguro sa atin, nandun pa lang tayo sa level ng son. Ibig bagong mananampalataya. No? Gusto natin siya maging estudyante, kaya tayo may Sunday school. Kaya tayo may mga Bible study. Kaya tayo may mga discipleship. Bible school ang tawag doon. No? Bible student. Mga student tayo. Pero katagalan, magiging sundalo tayo. Actually, maraming talata sa Bible na sinasabing sundalo tayo. No? So, ano pa ang katangian ng mga nasa simbahan? Tandaan nyo, sa tingin ng tao, masama tayo. Lalo na yung mga hindi natin kapananampalataya. Don't expect na, ay, salamat, si Randy nagbago na. No? Bihira yung ma-appreciate. Bisa nga kahit nakita na nila, dinidinay pa nila. Alam mo yung denial? Yan, kumari lang yan, sandali lang yan, pakunwari lang yan. Pero magpatuloy lang tayo. Kasi sa kanila, hindi nila maisip na kaya kang magbago. Pero hindi naman ikaw nagpapabago sa sarili mo, si Kristo. So, tuloy lang. Kasi, alam mo, kung gusto ni Satanas, huwag kang magpatuloy sa simbahan. Kasi pag hindi ka nagpatuloy sa simbahan, wala ka nang marinig na salita ng Diyos. Wala ka ng power ngayon, no? Na magbago. Pero may potential ka magbago. Kasi sabi niya, if any man be in Christ, may text natin sa anniversary, if any man be in Christ, he is a new creature. Transform ka na talaga, no? Merong transformation na biglaan, merong transformation na mabagal. Mamaya aralin natin sa mensahe yan. No? Ang nakalagay na naman yung topic ko, old life, change into new life. By Christ, hindi by yourself. No? Kapag naman parang binig kayo dun sa kanta ni, ano ba yan? Si Charissa, no? All by myself, di ba? Pag kinuntan niya na yun, talaga nakakapangilabot, ano? All by myself. Pero doctrinally, hindi tama yun. Ang tao, pinipilit niyang mabuhay sa sarili niyang lakas, diskarte. Pero, later on, siya yung madi-disappoint. Hindi ko kaya. At actually, ang mga Kristiyano, tayo yung mga taong dumaan na sa proseso nung sinabi natin, Lord, sa lolo, hindi ko kaya. Hindi ko kaya maligtas, hindi ko kaya magbago. No? Yun ang mga, so, tingnan nyo, sanctified in Christ, called to be saints. Sabi ko sa inyo, yung salitang saints, mahalaga yan, santo tayo. Sa harapan ng Diyos, santo tayo. No? Kahit sa harapan ng tao, iba ang paningin nila sa atin. No? Pero, ang Kristiyano, sabi niya, called to be saints. Lahat tayo santo. With all that in every place, call upon the name of Jesus Christ our Lord. Tayo mga tumatawag sa Panginoon. Kasi nag-pray. Every time na mag-aaral tayo, nag-pray. Bago tayo kumain, nag-pray. Tayo yung tumawag. Unang tumawag tayo kay Kristo nung nagsisi tayo. Tapos mula noon, lagi tayong tumatawag sa Panginoon. Di ba ganun ang tao? Pagka masyado kang dependent sa tayo mga dumantay sa pagiging bata, no?
siguro paborito mo salita, nay, nay. O kaya pagka kunwari, yung iba, walang magulang, either namatay o nahiwalay na, no? Ate naman, ate, ate. O kaya pagka nakapag-asawa naman, maring tawag mo, dear, no? Copy na lang, dear. No, gano'n. No? Lagi ka, maliit na detalye, nakaasa ka. Pero tao yan. No? Pag Kristiyano na tayo, natatransform na tayo, lumilipat na yung ating pag-asa, hindi na sa nanay, hindi na sa asawa, kahit na sa pastor. No? Laging kay Kristo. Sabi niya, with all, that in every place call upon the name of the Lord Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. Now, although minsan meron na nalulungkot sa atin pag nagpe-pray tayo, lahat po ito pinapanalangin ko sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Minsan baka sabihin mo, akin. Pwede naman yung pag mag-isa ka. Pero pag naririnig ka ng iba, baka ma-open sila sa ito. Ito nang ba anak ng Diyos? Pero totoo nun, hindi lahat talaga ng tao anak ng Diyos. Pero minsan na-open sila rin pag sinabi mong pinapanalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. No? Now, pagka siya nag-react, ibig sabihin, hindi siya kasama. Kasi kaya mo sinabing amin, kung ano ba ang born again siya, kasama siya dun sa amin. Pero ang ibig sabihin ng amin, hindi ng lahat. Hindi siya Panginoon ng lahat. Ano? Siya Panginoon ng mga tumawag sa Kanya. Kaya tignan natin yung note. Kahit hanggang ano lang tayo, pwede naman natin ituloy ito next Sunday. No? Okay, yung note ko rito, the church at Corinth had become infected with evils which surrounded it in a licentious city. Pag sinabing licentious, sobrang yaman ng Greek, kasi Greek Empire yan eh. Kapag kasyudad ka ng Greece, mayaman, matalino, mataas ang kalagayan. Kaya lang, dahil sa kataasan ng kalagayan, maraming pera, no? Maraming alipin, kasi marami silang tinalo sa giyera, nagiging abusado. Alam niyo yung pag sinabing licentious sa English ng kapatid, yung wala nang pakundangan sa paggawa ng kasalanan. Parang sa kanila, malaya na nilang gawin lahat. Kasi walang sisita sa kanila. Okay? Yun ang problema nila. The Greeks were proud of their learning and philosophy. Actually, yun naman talaga yung nagpasimula ng filosofiya, mga kapatid. Ano? Ang founder ng philosophy, si Socrates. No? At lahat ng major branch ng sciences sa kanila nang galing. No? Medicine, speaking, no? Lahat yan, engineering, laging madadala sa kanila. Pati nga yung mga arts, no? Magagaling sila dyan. Pero, proud naman sila dahil sa kanilang filosofiya, no? Because of their great philosophy, at the same time, we are addicted to gross immorality. Pag sinabing immorality, mga kapatid, naku, hindi lang pwedeng pag-usapan publicly, grabe po yung immorality sa kanila. No? Diyan nagsimula yung mga, kaya nga sila maraming di ba, yung Greek mythology na tinatawag. Magugulat nga kayo, may mga Diyos sila, tapos yung mga Diyos nila, pag inaral yung Diyos-Diyosan nila, may mga karelasyon din na either Diyos or tao. Tapos magbubunga ng ganito, no? Kaya sila mahilig dun sa, kunwari si Diana, goddess of beauty, love and beauty, no? May mga ganun sila eh. Adonis, sa kanila magaling yan, Apollos, yung mga magaling sa speech. Punta tayo sa second paragraph. They were especially fond of oratory. Ito ngayon yung background ng Corinto, no? Dahil ang mga Grego, magaling sila sa speech. No? Sila yung nag-train talaga sila yung magaling sa magsalita sila, wala pang mga microphone nun. Pero ang galing nila mag-project ng kanilang boses. Yung isang inaral ko dyan ang ginagawa niya, lumulunok siya ng maraming jolen. Saan yung jolen? Sa kaya bago? Nagsasalita siya. No? O kaya naman minsan, alam mo yung training na yung mga choir member, bababad sa tubig, tapos dun ay mga voice na, sa kanila ni galing yan. Articulation, magaling sila niya. Nakalimutan ko lang kung Demosthenes pa yun, yung pagdating sa ganyan. No? Ito ngayon sa Bible, mga kapatid, mayroon isang magaling na na-save siya, naging preacher din siya, ang pangalan niya Apollos. He is an eloquent Christian Jew. At nagpunta siya sa Corinth, abay umanga sa kanya yung mga miyembro doon, kasi karamihan Griego. Kundi mang Griego, influensyado sila ng Greek culture.
na-capture niya yung imagination ng mga Greek Christians. At bilib na bilib sila sa kanya. Magaling naman sa magsalita, pero yung content ng kanyang message kulang. Kaya ginawa ni Aquila at ni Priscilla, nang marinig nila, hindi naman nila pinahiya na, "Uy, galing mo magsalita pero wala namang content yung sinasabi mo." Hindi. Kinausap nila privately. Tingnan natin para makakita nyo. Hindi na natin mabubuksan yung matutuloy yung diretso, pero yung background mo lang. Acts chapter 18. Tandaan nyo, nagsimula ang church sa Corinth sa chapter 18. Sa verse 1 hanggang 11. No? Pero tumuloy lang tayo sa verse 24. Acts 18:24. And a certain Jew, Jew siya, si Apollos, kaya lang panganak siya sa Alexandria. Ayun, Alexandria, yan po ay nasa Egypt. Pero Greek city yan. Tandaan nyo, pag alam nyo yung history, medyo masasakyan nyo. Kaya sa tinawag na Alexandria, pinangalan niya kay Alexander the Great. Kasi isa yan sa paborito niyang syudad. Na-conquer niya yung Egypt na yan, no? Alexandria. Pero Greek city pa rin. Eloquent man. Mighty in scripture. Magaling siya sa mga memory verses. Came to Ephesus. Ayan, medyo nagpipreach siya ron, no? This man was instructed in the way of the Lord. Ibig sabihin na born again na siya. Being fervent in the Spirit, siya ay masigasig. He spake and taught diligently the things of the Lord. Pero ito yung limitasyon. Knowing only the baptism of John. Tandaan nyo, ang doctrine sa Bible, napakarami niyan. Magsisimula yan sa creation, tapos yung sin, salvation, assurance of salvation, tas baptism. Hanggang kung pa naman nakuha niya. Parang grade 5 pa lang siya, no? And dami niyan. Yan ang magaling siya magsalita. Ginusto siyang magsalita, pinagsasalita siya ng pinagsasalita. Pero sabi sa 26, and he began to speak boldly in the synagogue, whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them and expounded unto him the way of God more perfectly. Yan yung mga kapatid, ganun din. Maaring meron tayong makasama rito na magaling magsalita, welcome natin. Meron namang marami nang alam sa salita ng Diyos, i-welcome natin. Pero dapat yan, kumikilos tayo as a group. Hindi pwedeng, alam mo, kapag sa isang organization, maraming magagaling, delikado. Pero sa simbahan ng Panginoon, pwedeng gamitin lahat ng karunungan. Basta may leader lang na alam ko saan gamitin yun. No? Kaya tayo, yun yung sinasanay ko kayo dito. No? May talent sa music, tuminya tayo sa music. Pag may tinawag ng Panginoon sa teaching, tuminya tayo sa teaching. Hindi pwedeng lahat yan sa atin. No? Isinishare natin ang ministry. Meron sa ABTech, no? Meron naman sa food ministry, meron sa finance. No? Alam nyo, ang isang organization, kailangan niya ng maraming membro na magagaling, pero kailangan may isang direction sila. At ang magbibigay ng isang direction, of course, ang Panginoon, plus yung under shepherd na itatalaga ng Panginoon. Yun yung ating pastor, no? So, tingnan nyo, nung inihiwalay na nila, in-expand pa nila, bisan tinuruan pa nila ng doctrine, verse 27, and when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him, who when he was come, helped them much, with that believed through grace. For he mightily convinced the Jews, and that publicly shewing in the scriptures that Jesus was Christ. So, pag may magaling, huwag tayong mahigit. Ang gawin natin, katulad ni Apollos, alalayan natin, ituro pa natin yung salita ng Diyos para gamitin niya yung galing niya sa pagsasalita para ipakilala talaga ang Panginoon. Ganun po sa simbahan ng Panginoon. So, punta tayo sa third paragraph. Samantalang si Pablo, alam niyo si Pablo, magaling lang siyang magturo. Magaling siyang mag-preach pero hindi siya eloquent. Baka kasi akala nyo, dahil sikat si Pablo, napakagaling niya magsalita. Wala kayo makikita sa Bible na magaling siya magsalita. In fact, eto, pupunta natin yung isang verse. 2 Corinthians 10. 2 Corinthians chapter 10. Verse 10. Malapit na po tayo magtapos. Gusto ko lang makita niyo itong mga talata ko. 2 Corinthians chapter 10, verse 10. For his letters, magaling siya magsulat. No? For his letters say they are weighty and powerful. Meron naman mga tao magaling sa pagsusulat. No? Yan yung mga katulad kunwari sa atin. Alam niyo sa anniversary natin, dapat meron din time portion doon church history. Para malaman ng mga ngayon pala naka-attend, paano nagsimula ang Bethany Baptist Church Mission sa Yeruba.
may magsasalita niyan, no? O kaya yung dito naman sa atin, minsan pwede dyan yung announcer. Alam niyo, merong MC. Yan naman yung mga magagaling sa ganyan, no? Tatandaan niyo, pag tayo, ngayon nga, pinapractice na natin, eh. Sa ibang simbahan, siya na yung MC, siya pa yung pastor, siya pa yung song leader, no? Pag nagpipres na siya, tagal mo si pastor. Kasi sinama nila sa kwenta ng oras nila, yung nagpakanta siya, at saka nag-welcome siya ng bisito. Ito mo, parang nainip na sila sa mensahe. Pero kung sa church, iba yung nag-MC, iba yung nag-song leader, tatayo na lang ang pastor. Kapag preaching na, edi yun lang ang mabibilang na oras, attentive sila. Okay. So, tingnan natin sa pangbahagi nito, third paragraph. This probably is the clue. Ito ngayon ang clue natin. Bakit mayroong pagkakabaha-bahagi? Ito pong simbahan na ito, ang dami niyang awayan, no? Schism, tama ba yung schism in the church. At mamaya, basahin natin itong mga talatang ito sa 1 Corinthians 1:11, no? Pero bago yun, basahin ko na yung dulo. It was the desire of Paul to purify the church from partyism. Medyo mabigat yung salitang partyism, parang ang tribu-tribu sila, no? Pero mas gusto kong gamitin yung salitang disunity. Minsan sa simbahan, kahit pare-pareho magaling na, pare-pareho Kristiyano, pag hindi na bantayan, nagkakaroon ng pagkabahabahagi and immorality. Mabigat sa immorality, no? Which was the primary cause of the writing of this episode. Kaya pala nagsulat si Pablo. Kasi may problema yung simbahan natin. Isa mang problema, punta natin itong muling babasahin natin. 1 Corinthians chapter 1, verse 11. Nandun lang tayo. 1 Corinthians chapter 1, verse 11. Di ba, pinakilala niya yung sarili niya, sa verse 1, siya yung nagsulat si Paul, sa 2, yun yung simbahan, na sinusulatan niya sa 3 hanggang pababa, parang mini-welcome niya yung mga Kristiyano, salamat sa biyaya ng Panginoon, sa kapayapaan, ganito, no? At kilala ang iyong testimony. Pero pagdating ng, magsisimula tayo ng verse 11, o kaya, maganda simulan natin sa 10. Sabi niya, now I beseech you, parang ito na ngayon yung dahilan. After the formalities, alam niyo formalities? Yung pangunang pagbati, no? Biglang papasok na siya sa tema ng kanyang sinulat. Now I beseech you, namamaniga ko sa inyo, nakikiusap ako sa inyo, brethren. By the name of our Lord Jesus Christ, ito sa pangalan ni Pablo, that ye all speak the same thing. Ibig sabihin, may mga pinag-uusapan sila minsan na nagkakawatak-watak sila. And that there be no divisions among you. Kita nyo, kahit sa simbahan meron niya. Kaya dapat tayo, handa tayo. No? Sa simbahan, may labanan pa rin. Bagamat tayo tinuturuan, may bakbakan pa rin dyan, pero may solusyon. That ye all speak the same thing, that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together. Gusto yung salita nyo, no? Yun lang salitang together, mabigat na yun. Tama, masama tayo. Pero nyo, pwede kayo sama-sama na hindi magkasundo. Pwede yun. Magkasama kayo sa bahay, pero magkaaway kayo sa isip. Maraming mag-asawang gano'n, no? For the sake of reputation, hindi sila naghihiwalay, hindi sila nagdi-divorce. Pero wala nang sweetness. Wala nang batian sa umaga, no? Kanya-kanya sila ng buhay. Pero sabi niya, dapat together. Yung sabi niya, join. Pero kasing together lang sa sa isip eh. Sige, kung ano yung gusto mo, supportan ka, parang gano'n. Pero hindi sila magkabate. Pero join. May isa pang salita, perfectly joined together. Yan ang goal natin sa simbahan. Na kahit, tandaan nyo, no? Kaya nga laging tinuturo yung creation. Sa creation, kapatid, meron tayong soul. Kasama dun sa soul yung personality. May uniqueness tayo. Kailangan tanggapin natin yun na hindi tayo pare-pareho ng isip, hindi tayo pare-pareho ng pangarap, hindi tayo pare-pareho ng weakness. So kapag magkakaroon ka ng pakikisama sa isang tao at alam, may puhunan kang gano'n, kung ano man yung bagay na hindi mo kapareho, tanggap mo pa rin siya. Ang dami kasi nalidisip yung tao. Hindi, nakakakita ko ng tao kapareho ko ng ugali. Kapareho ko ng gusto. Kapareho ko ng bisyo, manuman, no? Alam mo, wala kang makikita gano'n. Sigurado ako. No? Kasi tingnan nyo, sa fingerprint lang, ang kakaiba tayo. Kahit ilang bilyon ng tao, walang parehong fingerprint. Kahit sa mata. Kaya nang ginagamit sa pang-detect pag pumapasok sa mga immigration, di ba? Kasi yun ang unique. So, gano'n na rin sa ugali. Iba tayo ng magulang, genes. Iba tayo ng probinsya. Iba tayo ng salita. Tapos iba pa ng pinag-aralan.
iba pa ng surrounding sa bahay. Talagang ang daming dahilan na magkakaiba tayo. Pero pwede tayo magkaisa sa Espiritu. Because we have one Spirit. Pwede tayo magkaisa sa tamang katuruan, which is the Bible. Pero in personality, tanggapin natin. Tanggapin natin. Alam niyo, nagsisimula magandang samahan doon sa acceptance. Meron naman, pag nagkakasal ako, dati binabanggit ko, tandaan niyo, di ba may bateryang double A? Sabi ko sa kanila, alam niyo sikreto ng magandang simula ng pagsasama, kako double A. Ano yung double A? Yung isa, acceptance. Yung isa na acceptance, tanggapin mo siya, hook, line, and sinker. Pag sinabi mong mahal mo siya, package. Kasama yung kanyang kahinaan. Kasama yung mga hindi magandang pag-uugali. Acceptance. Yung pangalawa naman, adjustment. Tingnan mo kung ano yung mga bagay na hindi niya gusto, kung kaya mong baguhin, mag-a-adjust ka. Pero in case na hindi mo mabago, dapat siya i-acceptan niya. Pagka ganun kayo, itong isa, okay, kung anong katatanggapin kita. Pero alam ko, may mga gusto ka na hindi ko pa nagagawa. Magta-try. Pero dapat mutual. Dapat dalawa kayong parehong kumikilos para acceptance and adjustment. Ano sabi niya sa 11? For it had been declared unto me of you, meron nagbalita sa akin, sabi niya, my brethren, by them which are of the house of Chloe. No? Meron nagbalita. At tanda niyo, hindi to chismis. Ang chismis lagi, mga kapatid, ingat kayo sa chismis. Ang chismis yung walang source. Sabi nila Pagka sinabi mong sino sila, pag hindi niya tinuro mo sino yung source, huwag mo na ulitin yung kwento na yun. Dahil sa'yo puputok yun. Kasi, hindi, narinig ko lang Alam mo, pag dinimanda ka, hindi mo pwedeng ikatwiran, narinig ko po Ikaw yung huling naringan na nagsabi nun. So, pero si Pablo, hindi niya sinabing, narinig ko, may nag-aaway diyan sa church. Hindi. Narinig ko mula sa house of law that there are contentions. Contentions sa pag-aaway. Wala na siya dyan naitayo niya na yung simbahan, nagpastor siya ng matagal dyan, mga 18 months, and then may na-trade siya, may nagpastor na, punta na naman sa ibang lugar para magtayo na naman ng ibang simbahan. Kaya lang, dahil nga kapatiran niya, concerned pa rin siya. Anong payo niya ngayon? Verse 12, now this I say that every one of you say it. Bakit kayo nag-aaway-aaway? Dahil sa personality. Ang sabi ng iba, ako kay Pablo ko. Siya yung dating pastor. Sabi ng iba, ako kay Apollos. Nakita niyo si Apollos, yung mga kanino, magaling magsalita. Ako kay Cephas. Si Cephas, si Pedro yan. Yung ba, spiritual. Bahala kayo, kami kay Kristo kami. Ang pagmaglupo sa simbahan. Pero pare-pareho, ang pinag-aaway nila, pare-pareho lingkod ng Diyos. Nakita niyo? Pwede mangyari yun Wala namang kinalaman si Pablo dyan. Pero dahil nga sa gusto nilang magpagalingan, kumuha sila ng leader nila na hindi naman alam yung leader nila. Na pumayag sila na gano'n, no? Ano sabi niya sa verse 13? Is Christ divided? Si Kristo ba ay napaghati-hati? Iwahiwalay ba siya? Was Paul crucified? Yun ang tanda niyo. Huwag tayong kakampi sa tao lang. Hindi siya yung namatay para sa atin. Ba't ka mamamatay para sa kanya? Dapat ipagtanggol natin o ipaglaban natin si Kristo. Hindi yung tao. Kahit na ako bilang pastor, no? Ayoko sa simbahan ito na magkaroon ng, alam yung personality cult ang tawag doon. Alam yung personality cult? Ang galing ng pastor. No? Kaya na yung mga miyembro, super loyal sila sa pastor. Tapos, huwag lang may makarinig na naninira sa pastor, makikipag-away sila. Okay, sige, magaling sila kasi alam mo, mangyari ng dalawang problema nun. Una, lalaki ulo ng pastor. Mayabang yan. Minsan na sumisira sa mga great leader, yung mga follower din. Pagka mali yung paghanga mo na nakala mo, dinidiyos mo na siya. Hindi tama yun, no? O pangalawa, pag namatay naman yung pastor ngayon, kung nalipat ng lugar, bagsak yung simbahan. Bakit? Lahat naka-angkla dun sa pastor lang Hindi dapat yun. Dapat naka-angkla tayo kay Kristo lahat. Kasi si Kristo hindi mamamatay, hindi magbabago, hindi magpapabaya sa atin. At tanda niya, at hindi siya alis dito. Yung pastor, bisa lang, nagkakaproblema na tayo. So yun ang sabi niya, si Kristo ba ay hiwa-hiwalay? O si Pablo ba ay napako para sa inyo? O binautismo ba kayo sa pangalan ni Paul? Tandaan niyo yung mga nabaptize, di ba? Ikaw kapatid ay binabautismo ko sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Wala akong sinabi rin sa pangalan ni Edpamintuan, no? Bagaman si Edpamintuan na nagbinyag, pero sa pangalan lagi ng Panginoon. So sabi niya, wala naman nabautismo sa pangalan ni Pablo, di ba? Verse 14. I thank God that I baptized none of you. Si Pablo, preacher talaga siya
Ang naalala niya lang na binautismo niya, si Crispus at saka si Gaius. Lest any should say, I have baptized in my own name. And I baptized also the household of Stephanas. Isang pamilya lang ang nabaptize niya. This side I know not whether I baptize any. Verse 17, For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. So mga kapatid, itutuloy natin to, Lord's willing, next Sunday, no? Para kunin naman natin yung pinaka-summary naman ng buong libro. Yan, nandiyan yan, sana dalhin niyo yung copy niyo. Pwede niyo iuwi ang copy niyo mga kapatid para may magamit. May tanong ba kayo? Wala na tayong time, lumagpas pang tayo ng konti. No? May tanong ba kayo mga kapatid? 1 Corinthians, ha? Kung sino yung nagkaroon pinakamaraming problema ng simbahan, ang blessing niya, nakatanggap naman siya ng maraming epistles. Pati tayo ngayon nakikinabang tayo. Kasi ito, natutuwa tayo paano harapin yung mga problema, no? Na darating at mararanasan natin. So, tandaan niyo mga kapatid, ang simbahan ng Panginoon, si Kristo nagtayo, tinayo yan para sa yung salita ng Diyos patuloy na maipangaral. Okay? So, may tanong ba kayo? Wala. Okay, sige, tayo muna tumayo. Mag-prepare tayo para sa ating susunod. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Ginamit mo po ang aming Sunday School time para talakayin ang introduction o background ng pagkasulat ng 1 Corinthians. 2,000 taon na po nakakaraan, pero pareho pa rin po ang prinsipyo, Panginoon, na sa bawat lugar ninanais mo na magkaroon ng simbahan, at sa bawat simbahan nagliligtas ka ng kaluluwa, may nababautismuhan, at patuloy na tinuturuan, tumatawag ka ng pastor at nangangaral. Subalit sa ganun din po mga simbahan, both ng 2,000 years ago at hanggang ngayon kasalukuyan, ay pareho pa rin po ang karanasan. May mga suliranin, may mga problema. Ito po ay kaakibat at kambal ng bawat gawain na tinatatag alang-alang sa iyong pangalan. Tulungan mo lamang po kami na anuman po ang problema ang aming harapin, ay kilalanin namin ang simbahan ng Panginoon Jesucristo nagtatag. Kung meron man po mga kahinaan, kami po ay magtulong-tulong upang ito po harapin namin na may pagtitiwala sa Diyos, may tamang pananalangin, pagpapakumbaba, at matutuloy po kami tumanggap sa bawat isa that there is differences of personalities at wala pong parehong tao. We need the principle of acceptance. At ang tanggapin namin kung paano kami tinanggap, bagamat kami makasalanan, ay tanggapin din namin ang bawat isang nagiging kasama namin sa simbahan, anuman po ang kanyang baggage na dala o kahinaan o mga pagkukulang, Panginoon. At pare-pareho po kami mag-aral, magpalakas, magpatibayan sa isa't isa. Tulungan mo po ang simbahan ito na nagsisimula pa lamang, wala pa po kami 1 taon as a formal church, Panginoon. Subalit naniniwala kami habang inihanda namin ang sarili namin sa parating na anniversary, ay mas lalo mo pong ihanda ang aming spiritual na kalagayan. Bago po ang venue, bago po ang pagkain, o bago po ang program, ang mahalaga, Panginoon, ay ang mga miyembro po ng simbahan. Nawa, Panginoon, habang parating ang aming anniversary, ay lalo po namin pinakitibay ang aming mga sarili sa pagtitiwala sa iyo at papanalin ang aming buhay para sa iyong kalupuran. Panginoon, muli mo po kaming yanda para sa susunod na gawain, sapagkat ang lahat po ay aming nagdalangin, puno ng pagtitiwala at pasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Thank you.